Di ba? Dumako muna ho tayo dito. Diskaya, mga kababayan. Naalala nyo ho, mga top contractor, ewan ko lang kung yung mga diskaya na nakalaban po ni Vico Soto ay nandoon po sa top 15 na namataan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po siyam na kanilang contractor thing is na kumbaga yun yung madaming natanggap po. Siyam na ng bilyones na siyam ano po, siyam na negosyo nila, mga kababayan. Game. kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Siyam na kumpanya ng mga diskaya ang nakasungkit ng malalaking proyekto. Sabi ni Marian, Mark, parang nabanggit yan ni Vico, yung sa diskaya na yan. Ito nga ho. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Top 4. Grabe, yaman siguro niya, no? Atras ko ho. Spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood At top 2. Pasensya na ho, mahina yung pandinig ko eh. Hindi ko marinig masyado dito. control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos Ibig sabihin, 15.5 billion. Yung dalawa pa lang. worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos 15.5 plus 2.3, ilan na? 17.8 billion na. worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 10.1 billion. 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig. Sabi ni Ma'am Jing, sabi ni Jing Cruz, malaki daw kasi ang utang sa tax ni Diskaya sa Pasig, kaya tumakbong mayor. Ano po ang ibig sabihin niyan? Iwa-wash out nila yung utang na tax nila kapag nanalo silang mayor? Tama ho ba? Pagkakaintindi ko? Nitong nakaraang midterm elections, post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC, at ang Elite General Contractor. Grabe, ang dami siyam. No? Sabi ni Shiro Kansaki, Bilyar 2.0 ang Diskaya. and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Pagka nasilip yan ni Pangulong Bongbong Marcos at merong mga talagang mga delay at mga hindi tinutuloy, naku, yari sila. Kaya tumakbo para makaiwas sa pagbabayad ng tax. Buti na lang. Olats. Hindi magaling ho kasi si Vico Soto, sinasabi po ng mga taga-Pasig eh. Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Ako po.
ayan na nga ba ang sinasabi kapag talagang nagtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos at hinagilap kung sino yung mga loko-loko, makikita at makikita oh. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa Anak ng tinapa na yan. 6 na taon, poste ang naitayo, walang natapos. taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. 4 dito, Tapos ayun, kagaya na nung nasabi, poste lang ang naitayo. Grabe. umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha, o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga diskaya, pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon. Aray ko. Ayan, masisilip na ho yan, mga kababayan. Masisilip. Magkakaugat-ugat na ho yan. O tawag dito? Magkakasala-salabat na ho yan, mga bossing, hanggang sa aabot yung mga insertion, hanggang sa maaabot na sino yung mga nakausap, etc. Lahat na po yan. Makikita na ho yan, mga boss, Chipamo, sir. At yan po ang maganda sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat po isinisiwalat. Walang itinatago. Kahit po yung mga kabit-kabit. Kahit po yung mga kabit-kabit, 13 kabit ni Duterte. Labas! Di ba? Lalo na't marami umano rito, nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na wala Dami. Ano yan? Lahat sa Diskaya? specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Grabe, mukhang ito mga masasampulan. Ano ho? Sabi ni Antonio Ordales, Oplan magnanakaw sa gobyerno ni PBBM. Yari kayo ngayon. Hindi, nakita nyo naman yung una kong ipinakita, mga bossing. Di ba? O yung Iloilo, pinuntahan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagang hinilikopter pa lahat para makita kung bakit at ano ang nangyari. Yung sa Marikina, dinalaw din at siniyasat ni Pangulong Bongbong Marcos. Good job nga yung sa Marikina. Dahil talaga mga bossing, doon sa Marikina, talaga pong, ay nako, konting ulan lang ho, mga kababayan. Basta, sakop yung Rizal, sakop po yung mga buso-buso, sakop po yung Antipolo na ulanan. Nako, baha po ang dulot niyan sa Marikina.